Sa tuwing umaga, gumigising kami ng 8:30 to 9 a.m. So everyday, prepare kami ng breakfast. Isa sa favorite namin is yung kaya toast. Isa siyang famous snack dito sa Singapore and Malaysia. Siyempre, kailangan mo ng coffee. So after namin mag-prepare ng breakfast namin, bubuksan na namin yung computer. Dahil simula pa nung last 2 weeks, and I think hanggang June, yun ang gagawin namin is to work from home. Grabe, hindi pa ako naliligo. Ito yung quarantine look ko. Hindi na nagpapagupit. Hindi na rin nakapag-ahit. Anyway, bago ang lahat, ako pala si Ronald. Isa akong OFW dito sa Singapore. Gumawa ko ng video para i-share sa inyo kung ano talaga meron dito sa Singapore. Kasi nga, Singapore na yung pinakamataas as of now sa mga cases. So, itong video na to, pag-uusapan natin kung bakit mataas yung cases dito sa Singapore. At saka, ililibot ko kayo kung ano talagang mga pagbabago dito habang merong circuit breaker. Sorry, today pala is 22 April. So kahapon in-announce ng Prime Minister na i-extend nga yung circuit breaker. So dapat hanggang May 4 lang siya. So ngayon hanggang June 1 na siya. Okay, bakit nga ba mataas yung cases dito sa Singapore? Yung latest news, nagkaroon ng 1,426 in a single day. Okay, para magka-idea kayo kung bakit ganun kataas, nagsimula yan dun sa yung mga dormitory ng mga migrant workers. Yung mga migrant workers na yun, sila yung mga nasa mga construction site. Nakatira sila sa dormitory. So, yung dormitory kasi dito sa Singapore, hindi ko alam kung lahat ganun, pero nakatira sila sa dormitory na siksikan. So, sabihin na natin sa isang room, siguro may mga tent, tapos double deck pa yun. So, kaya nung nangyari na merong isang dorm na nagkaroon ng coronavirus, ayun, nagkahawa-hawa na sila kasi nga siksikan. So, hanggang sa lumobo siya, nag-start yan ng mga 100 plus cases every day, naging 200, tapos 700. Tapos, eto na yata yung pinakamataas, yung 1,400. Anyway, nandito pala ako sa labas. Yan lang yung block namin. So, mapapansin nyo walang tao. Kasi nga bawal lumabas. So, bibilisan ko na lang, baka sitahin din ako. Yun nga, dun sa 1,400 na cases na binalita, yung case ng community cases, yung mga local o yung mga tao lang na outside sa dormitory, mababa lang, mga 30 lang. So, yung numbers na nababalita everyday dito na more than 500, galing lahat yun sa dormitory. Kaya naging pinakamataas na cases na yung Singapore dahil dun nga sa dormitory nag-start. Isa pang bagay is, bawal lumabas ng walang mask ngayon. So, yan. So, nagdala ako ng mask. Itong mask na to, galing to sa government, pinamigay nila dito sa Singapore. Punta tayo sa food court, sa grocery, sa palengke, at saka yung mga around sa neighborhood namin, kung ano yung mga business na apektado. Yun. So, let's go! So, ito yung neighborhood namin, yung block namin. Mag alas 12 na. Sa mga ganitong oras, maraming tao na lumalabas para bumili ng pagkain. Nakikita nyo, wala halos tao. Itong playground, di pwedeng gamitin. Yan. Simula nung nagkaroon ng circuit breaker, bawal na rin yan. Pati sa mga ibang condo, mga facility dito sa Singapore, bawal na rin gamitin yan. Ayan, so makikita nyo, ito yung mga common area sa block na pwedeng tambayan.
So, sinara din nila yung mga silya. Dati maraming umuupo rito matatanda. Okay, andito na ako malapit sa palengke sa amin. So, maraming saradong mga stores. Yun yung mga under ng non-essential. Itong area na ito, ang mga tinda rito, mga parang tiyangge, mga damit, laruan. Under siya ng hindi essential, kaya sarado siya. Isa sa ginagawa ng circuit breaker is yung mahigpit na social distancing. Tapos meron isang store dito na bukas. So mula dito hanggang dito sa harap ng store, yan, nakapila sila. 10 lang yata dapat yung nasa loob ng store. So nakakatawa kasi sumusunod talaga yung mga tao rito. Kasi nga mahigpit dito sa Singapore. Mayroong penalty dito pag sumaway ka. Kaya yan, sumusunod yung mga tao. Actually pati yung mga kapwa Pilipino ko rito sumusunod. Kaya dapat yun yung meron sa Pilipinas. Yung penalty. Okay, so andito na tayo sa palengke. Yan, merong notice na kailangan meron kang mask pagpapasok ka sa market. Tapos nilagyan na nila ng specific entrance kung papasok ka ng palengke. So makikita nyo yung orange na net na yan. Yan yung ginawa nilang wall para makontrol yung crowd kung saan sila papasok. Okay, ganito yung palengke sa Singapore. I would say malinis siya. Actually malinis talaga siya. Tapos, late na kasi ako pumunta eh. So, konti lang yung tao. Pero makikita nyo, ayan, nakaayos lahat. Kung pumunta ka mas maga, baka mas marami yung tao. Ayan. Nandito na ako sa food court na malapit sa amin. Habang circuit breaker. Bawal na kumain sa mga food court. Dapat, take away na dapat. Dapat babalutin na yung pagkain. So, makikita nyo yung mga lamesa at saka mga upuan. Parehong meron ng line na ginamit, na pinakita ko kanina sa inyo sa bench. Kapag ganitong oras, alas 12, lunchtime, maraming tao dito kumakain. Pero dahil merong circuit breaker, ayan, konti lang yung mga tao. As much as possible, di sila lumalabas. Sa mapapansin nyo, pati pagpila dito, dapat hindi dikit-dikit. Dapat naka-social distancing. Common dito sa Singapore na lumalabas yung mga lokal, mga tao, para kumain. Hindi sila yung typical na nagluluto. Kaya meron pa rin mga taong lumalabas para bumili ng pagkain. Nabanggit ko nga kanina, April 22 ngayon. So, April 23 and 24, magsisimula na yung Ramadan dito sa Singapore. Ngayon, habang merong circuit breaker, try naman ng government para magkaroon ng normal na celebration sa mga kapatid nating mga Muslim. Kasi dito sa Singapore, tuwing merong Ramadan, nagkakaroon ng night market or pasamalam. So kung check niyo yung videos namin, meron kaming ginawa last year. Yun nga, para magka-idea kayo kung anong meron sa night market. So maraming pagkain doon, maraming pwedeng bilhin. Hirap magsalita pag nakamask. Hirap din huminga. Itong buong stretch na to, ito yung mga apektado ng circuit breaker. Kasi nga, hindi sila under ng essential. Itong malaking area na to, ito yung kilalang 24 hours na mga ukay-ukay ba. Sobrang mura ng mga tinda. Usually maraming tao rito. Ayan, ngayon sarado na sila. Okay, ito yung isa pang 24 hours na food court na malapit sa amin. Itong food court na to is halal siya. Usually, madaming tao dito. Dito nakalagay yung mga silya nila. Dahil nga bawal nang kumain sa labas, pinagpatong-patong na nila yung mga silya nila. Kasi nga, sinabi ko kanina, dito sa Singapore, pag sumaway ka, pati mga business owner, pwede rin ma-fine or ma-penalty. Okay, ito yung malapit na grocery sa amin. So, ito yung entrance dati. Ginawa nilang exit only. Ito yung pinaka-common place kung saan nag-grocery yung mga tao dito sa Singapore. So, papakita ko sa inyo sa loob kung anong meron, kung anong pinagbago habang merong circuit breaker. Dati hindi chinecheck yung temperature. Ngayon, tinecheck na nila yung temperature pagpapasok ka rito sa FairPrice. Nung nag-announce yung first day ng circuit breaker, actually naubos yung mga supply dito.
Yan. So may mga time na pumunta kami, wala masyadong laman. Nag-panic buying talaga halos lahat. Daming taong namili. Haba ng pila. Ubus yung kanin, ubus yung tinapay, ubus yung bigas. Ayun. So ngayon, na-foresee naman ng government na kailangan magkaroon ng tamang supply. Kaya hindi na masyado hindi na masyado nagpapanik yung mga tao ngayon mamili. So overall, I'm happy na hindi naman naubos yung supply dito sa Singapore. Okay, tapos na ako mamili ng grocery items ko dito sa FairPrice. Kaya ang napansin ko lang na bago, dahil nga merong circuit breaker, yung dating entrance, ginawa na nilang exit para makontrol nila yung crowd kung saan dadaan. At saka, bago ka pumasok, yun nga, i-check temperature mo kung okay ka. Yung mga nakita nyo sa sahig na marks, matagal na yun. Nung nagkaroon pa ng coronavirus dito sa Singapore, doon talaga pumipili yung mga tao. Grabe ang init. Okay, nakabalik na ako from grocery. May gusto lang ako idagdag tungkol sa circuit breaker dito sa Singapore. Ina-advise ng government na paglalabas, wag na ring isama yung family. At least isang tao lang dapat ang lumabas. Pag lumalabas yung mga tao, sinasama nila anak nila. So as much as possible, isang representative lang per unit or per group. Hindi ka pa rin naman mag-exercise. Dapat may social distancing pa rin. As much as possible nga din, wag mo na isama yung ibang tao. Ginagawa lahat ng government yung mga measures para talagang bumaba yung cases dito sa Singapore. Dun sa mga nagtanong or nag-iisip kung kamusta kami dito sa Singapore, as in, sobrang okay kami. We feel safe naman dahil maganda nga rito sa Singapore. Yan. So maraming salamat sa nagtanong kung kamusta kami rito. Minention ko nga earlier kung ba't mataas dahil nga doon lang yun sa mga dormitory na apektado. Pero yung mga local cases, sobrang mababa. At saka yung death rito sa Singapore, yung death toll, sobrang baba rin. At saka ang taas ng recovery. Ang problema lang dito is yung mga epekto sa amin as an OFW. Nung nagkaroon nga tong coronavirus, ang daming OFW na nawala ng trabaho. Yung iba na pilitang i-force leave kasi nga para makatipid yung company dahil wala kang kita, mahina yung business. Kahit saan dito sa Singapore, halos bagsak yung mga business. Ang masasabi ko naman dito sa government ng Singapore is para sa akin okay yung ginagawa nilang mga measures para makontrol tong virus. Marami silang support na ginawa para sa mga tao dito. Yung support nyo especially is for locals. Nakakatanggap ng $600 or I think mga around 20,000 pesos for every Singaporean na 21 years old and above. I'm not sure about the details pero yun. Tapos para sa mga apektadong business na dito sa Singapore, mga locals. Dito sa Singapore may mga foreign workers, 'di ba? As an employer, kailangan mo magbayad ng levy sa mga work pass or S-pass holder na employee mo. So this month, April, shinolder ng government yun para hindi na magbayad yung company. Yung mga local employees, yung sweldo nila, 75% nun, yung government na rin na magbabayad. So, yung support na binibigay ng government is not for the employee lang, pati sa mga employers. Nung nagkaroon ng positive case ng coronavirus dito sa McDonald's Singapore, napilitan silang isara yung buong outlet ng Singapore. So wala lang, nakakamiss mag-McDonald's. Isa sila sa mga store na nag-appreciate ng mga healthcare workers. Nung wala pang circuit breaker, mayroong McDonald's na malapit sa amin. Kapag under ka ng healthcare industry, nagbibigay sila ng free drinks, either hot drinks or cold drinks. Yun. So nakakatuwa lang na ina-appreciate nila yung mga efforts ng healthcare workers. Sana matapos na tong coronavirus sa buong mundo. Kasi marami na rin nahihirapan. Lahat tayo gusto na natin bumalik lahat sa normal. Sa mga dati nating ginagawa, sa trabaho, lifestyle. Ayun, so magdasal na lang tayo at magtulungan na lang. Kaya natin to. Yun, maraming salamat sa panonood. At kung meron man ako bagong update, sana panoorin nyo ulit. And ayun, maraming salamat ulit. Ako po si Ronald, isang OFW dito sa Singapore. Signing off.